Praise the Lord. Magandang umaga mga kapatid. Wala pang morning. Welcome September. Mga bagong simula. Praise God. Meron na. Para na itong hinahatak ang araw. Mga minang-minang. Ipag-ipag na tayo. Praise God. Magkaway mo tayo sa bagsa. Praise God. Welcome September. Welcome everyone. The presence of God. Welcome to sa aking mga balibayan, mga kasama. Mas Pico at saka si Aileen. Ngayon po ay tayo po ay bawat sa ilang buhay. Nagpapaano natin para sa buhay. Praise the Lord. At siyempre, pag laging bagong simula ay excited tayo because we have now a brand new sermon series entitled, basahin natin? Yes, the questions Jesus asked. Mga tanong na tinanong ng Diyos ng Panginoong Jesus at maguyaya ito ay sige pa namin. Ang Diyos maraming salamat sa mga ito na pagsamba sa pribilehiyo Panginoon na kami o Diyos ay masutuhan mo na kami ay nasa bahay sa bahay. At din sa aming pong pananagutan na hindi dapat namin kalimutan na sa bawat araw ng pagsamba ay masutuhan mo ang bawat isa na Panginoon ay nagpupuli sumasamba sa iyo dalang mga loob, pinapasalamat sa iyong kabutihan. Amang Diyos sa umagang ito ng aming pakikinig ng mga salita. Pususin mo na yung mga Espiritu, yung pagdipot ng tawad sa amin. Na habang pinapakinggan namin yung mga salita, kami ay mapagpala, mapalakas, at maikiyos. Amang Diyos sa mga Espiritu mo ang pumatnubay at pumanusap sa amin. Yung mga pagdipot, kayo na lang sa aking mga labi. Ikaw, Jesus, ang may aas at nakita at may kaya sa balang ng Panginoon. Amang Diyos, hinadami ang mga puso sa pagkandami ng magpapala sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Panapakabuyan ng Diyos. It's a God. Hallelujah. On my way here, minakasaya ko sa minibus, isang ka-batchmate, sabi niya, "Batchmate! Sabi ako din tayo ba nagtatawa?" Sabi niya, taga na yung Diyos. Pero pa yan, isang ko pastor ako. Ay, kaya ka pala iglesia. And he's very pastor like he left the room. Dahil tanong yan, mga tanong, dahil nga, galing na expression ngayon, on my way to church, ay may mga nagtatanong. Okay, we're talking about today. Jesus Christ himself asks questions. Okay, the questions Jesus asks. So, ano ba yung mga tanong na tinanong ng Panginoon? Kaya po sa sermon teaser lang. I'm sorry, kasalanan ko yan. Pinapa-po sa akin ng multimedia yung series, yung sermon teaser. Hindi mo na po na yung matapos. Di ba na ako muna sa office? Sorry, pero sa akin, pasok, ako na ba? Ako na yan! Hindi na ako na yung office. Pero yan is September. At dito po, sa ating pong buong buwan, I just want to have panoramic view about what are the topics to learn about the Jesus questions asked for this month of September. And we had some series of questions and sermons about this kung saan natin umaaral kung paano ang Panginoon ay nagtanong. Okay, saan po? This one shall young people for your worship, for your good fellowship. Sister Rita will deliver the sermon about a question about understanding. Have you understood all these things sa tanong ng Panginoon? And for your last week, September 22, Ma'am Lodi will deliver a question about this Christ question the disciples about, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? In Kids Church, Tito Richard will question the children about the question about love. Do you love me? Okay, and then, another prayer meetings, there are four questions that will be exhorted by our brother speakers. Because next, the first Wednesday, September 4, the question about the law. What is written in the law? How do you read it? September 11, the question about understanding by Ma'am Benya Albaligo. Have you understood all these things? On September 18, Sister Valerie
her first time to deliver a message. Wala pa ang natin ang She accepted the challenge this time. The question about worrying in every one of you by worrying at a single hour of your life. Now, this Sunday, the online sermon, online prayer meeting, our very old Elder Ana in Batangas will deliver a question about judging. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the black in your eyes? In the worship services, today we learn about a certain question. Next Sunday, the question about healing by Pastor Boye, do you want to get well? The third Sunday, on my behalf, why are your body and hurt? Question about worship. The third Sunday, Pastor Boy goes to deliver a question by Jesus Christ. If you love those who love you, what reward will you get? And our last Sunday, Elder Budel will deliver about the question about faith. What did you grow up to see? We're talking about today, the question Jesus asked. The usual question that Jesus asked. The number one question. Jesus asked curiosity question. Ang Panginoon ang tatanong yan ng curiosity. Actually, this kind of question are the favorite questions of the Marites. Di ba? Tayo mga Marites sa sinabi sa kapag tayo ay gusto may malawang informasyon, we use curiosity question. Tanong na, no? So, may naman gusto malaman. So, Jesus didn't ask to ask curiosity question. No, hindi na kailangan talaga mag-control ng curiosity because Jesus Christ is God and He knows everything. Di ba? Alam nila. Pero nagtanong ka din siya. Yet this guy still need to ask how, why, and who. Paano, bakit, at sino. Sabi nga sa Matthew 6:27, who are you by worrying and add a single hour of your life? By worrying. No? So, sabi, sino sa inyo? Nagtanong pa, sino sa inyo? Ang mga pagpapahaba ng kanyang buhay na kahit isang oras lang sa magitan ng pagkabalisa. So, this Christ asks question, who? Who are who? So, tanong na who. Next question is just ask an open-ended question. What are the open-ended question? Tanong na dapat mong sagutin. It is a question that's asked that require a person to honestly think before they respond. Ito yung tanong na pati nyo na dapat mag-isip ka muna bago masumagot. Karaniwang tanong na mga guro sa kanilang mga estudyante. Di ba? Mga guro. To test your student that if they study your lesson, you will ask an open-ended question. This open-ended question does not answer by yes or no. Because it's answered na oo o hindi. You need to give details about your answer. So it is a question about that requires a person to be honest and to think about what would he or she will be answering before responding. So hindi madali yung sagutin. Mga tanong na hindi agad mo masasagot. Next, third question is asked challenging question. It is a challenging that issue, challenging question to the followers and those listening. Sample ng question niya, will you really lay down your life for me? Kaya mo bang mamatay para sa akin? What good is the man for me to be in the whole world but forfeit his soul? Ano makakinabangan ng isang tao kung makuha naman ng sa limutan, subalit mawala ang kanyang kaluluwa? Example yun, ng challenging question. If you love me, follow me. Tanong din, sa if-and-then series natin, ang if-and-then question ng if you love me, then follow me is also a challenging question. It is a challenge. The fourth question is asked, Jesus didn't ask when. Questions later. Hindi kailanman sa Bible, nakita ng tanong ang Panginoon, kailan? Kailan ka susunod sa akin? Kailan ka magbabalik loob sa Diyos? Kailan ka mamamatay? Jesus has never questioned about when. Because why? Because Jesus Christ already know everything that is when. Alam niya lahat ng bagay niya. This is question today. Our topic for this is a question about desires. What is desires? Sa Tagalog, hindi ating mga mithiin, mga naisin sa buhay. Today, this Christ is asking today, what do you want me to do for you? Nagkatanong ngayon ng Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tinatanong ng Diyos sa Panginoon. Tayo ang pagsako natin sa pagbasa ng salita ay ang pagkapagaling ni Jesus sa mula ng sipang pinili. Okay. Ito si
Dad, nawala tayo. So itong eksena ng Bartimaeus, let's say, actually, page yan eh. Hindi pala siya na. Okay, go tayo. Sa Mark chapter 10, let's talk about the sermon text. Dumating si Jesus sa Jericho, nang paalis na siya, kasama ang kanyang mga alagad at maraming kumain. Saan daw dumating si Jesus? Jericho. Sa Jericho. So nang paalis na siya, kasama ang kanyang mga alagad at maraming may nagdaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimaeus, na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na nagdalay si Jesus sa taga Nazareth, sumigaw siya ng sigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sa verse 46, bago lang ako nagpatuloy sa mag-aaral ng passages na to, I just wonder yung paggalak na iniliwan ng Panginoon. So, ito tayo sa mama. So, nasabi sa ating versikulo, dumating si Jesus sa Jericho. Ito yung Jericho. Ayan, ng Jericho. Sabi ito, dumating si Jesus sa Jericho. And yung naman ng chapter, tinanong saan kung dumating si Jesus sa Jericho, saan siya nanggaling? Do you know that this Christ came from Capernaum, okay, from the Galilee. Mark chapter 9, sa ating text ngayon, Mark chapter 10. Sa Mark chapter 9, naging curious ako. Nagpapagdasal. But dumating si Jesus at kanyang mga disciples sa Jericho. Saan sila galing? In chapter 9 mentioned that Jesus Christ came from Galilee. Next, they traveled to Judea. Layo po niya. You don't know how miles ang gano'ng kalayo po niya. Then Jesus Christ and his disciples traveled to Judea. Then, sa Judea yan, Mark chapter 10, saan sila nagpunta after that? Same again. They go back to, nabilit sa ating verse, sa Nilis, sa kabila na Ilog Jordan, diba? Jordan River. Grabe, gumagano sila, diba? Then, saan ang Jericho? Ito yung Jericho, di ba pwede, Lord, pwede pa gumamo na tayo ganun eh. Kasi sabi sa verse, chapter na 10, sa Nilis ng Ilog ng Jordan. Diba tama? Okay, so sa Jericho. Then, papunta Jericho, susunod yung travel ay, yan, tawid ulit sila ng Jordan River. So, I noticed that, grabe ang vision ng Panginoon kasama mga disipulo. I wonder, what is their means of transportation? Paano kaya naglagay itong Panginoon? During this Christ time, Jesus get what they use. So this, the means of transportation, paano ni Jesus, number one, is by food. Lalakad sila. O medyo sineswerte, mayroong dalang donkey. Okay. Yung donkey. So yung mga motor-motor nila doon. So most of these Christ and his disciples, they traveled by food. It's now where the Bible that mentioned about the donkey, except the pumasok sa Jerusalem. But during that time, ang Panginoon ng kanyang mga disipulo, hindi mo mayayaman. They walk by foot. They traveled and mission the word by foot. Di ba, Bible, siyempre, pinatawid lang. So, kung tumawid sila sa Jordan River, hindi naman sila lumamoy dyan. So, they traveled by foot. At ang mga merchants, mga negosyante, gumagamit sila ng caravans. Di ba? Panahon natin ngayon, mga baka-baka, ito lang. So nakaganda by growing merchants. Si mga dignitaries and rich and loyal people during that time are riding their carriage or bahay. These kind of disciples don't have that. Wala siya lang ganyan luxury cars and then even the merchants' cars. So ito po ang travel type kung paano naganap na yung Panginoon. Sa pinakita ko mapa, ang hirap na naging mission. Di ba? So, I was amazed when the 12 disciples, even Judas na naging traitor, na-experience niya kasama si Jesus. At yung mga long travels, they use camels. Kaya yung tatlong pantas na nag-travel. So, those
Those means of transportation are not mentioned in the Bible, but they be used by Christ. Maliban na lang sa donkey na sinagyan niya, papasok sa Jerusalem. So dito natin yung minister ng Panginoon, kung gano'n siya kahirap. Today, di ba, nalakaran ng mag-tricycle tayo. Diba? So I'm not saying na napakatagod natin yun. Pero nakita yung scenario na during this time of Africa, pero they still mission the world. Let's talk about that Jesus healing the blind Bartimaeus. Okay, we'll have the topic for the subtopic. How God will grant our desires. Paano ba ibibigay ng Diyos ang ating mga naisip? Paano ba ibibigay ng Diyos ang ating mga kahilingan? How God grant our desires. So it's all about the active faith of Bartimaeus. Kung paano ang pananampalataya ni Bartimeo ay makukuha na natin ng araw. Diba? The desires of our heart. Sabi sa Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Nakayawin mo hanapin ang kaligayahan at masukuan mo at kakanta mo ang lahat ng iyong pangarap. So Psalm 37 verse 4. So if I will delight myself in the Lord, then God will grant the desires of my heart. Then the question is, how God will grant the desires of your heart? Number one. In verse 47, Bartimaeus grabbed who Jesus is. Ang tawag doon, kinilala niya. Kumbaga, inago niya kung sino si Jesus. Binigay niya ang dapat kay Jesus. When he heard that it was Jesus of Nazareth, Bartimaeus began to shout. Ang sagot niya, ano tinatawag sigaw niya? Jesus, son of David, have mercy on me. No? Jesus, anak ni David, maawa ko kay sa akin. So Bartimaeus, despite his blindness, wala na siya yung may grab. No? The Bartimaeus, despite his blindness and all this connotation of spiritual ignorance, sees the loyal dimension of Jesus' identity. Bakit na kaya alam na si David, na si Jesus ay anak ni David? Gulat siya. Marahil sa kasikatan ng Panginoon ng panahon yun, marahil nang narinig si Bartimeo tungkol kay Jesus. At nang malaman dumaraan si Jesus, Bartimaeus used the word, son of David. And we see indicates that Jesus is God-designated agent. And this introduces Jesus as a royal figure. So, kinilala ni Bartimeo, kung sino si Jesus? Nang sabi sa kasulatan ay anak ni David, ang magiging Messias. So, Bartimaeus acknowledged who Jesus is. So, number one point of this is that how can we have that God grants the desires of our heart? Bartimaeus also discerned that Jesus is specially able to show mercy and healing. Bukod sa alam ng si Jesus ay anak ni David, napalitaan niya na si Jesus and then papagaling at naawa, may kahawagan. So it is an unrelenting conviction that Jesus can and will rescue him from his need. So talagang meron siyang pananampalataya, Jesus Christ will heal him. So we see the faith in Bartimaeus. Nakita natin yung pananampalataya ni Bartimaeus. In application, how do you see Jesus in your life? Like Bartimaeus, paano niya kinikilala si Jesus sa kanyang buhay? Bartimaeus declared that Jesus is the son of David. Who is Jesus Christ in your life? Sino si Jesus sa buhay? Siya ba ay parang kumintas na may krus na isusunod nyo tuwing linggo ng pagsamba? O para siyang isang Diyos-Diyosan na nandiyan lang sa tabi, nalulungan mo, dadasalan mo kapag siya ay kailangan. Who is Jesus in your life? So may mga bagay tayong dapat dinigin. Sino ba si Jesus sa aking buhay? Si Jesus ba ay Diyos na Panginoon na aking buhay? O si Jesus ba ay lamang tuwing ligo lamang aking nakaalala at kinakausap? O si Jesus lamang ba ay isang image lang, isang imaginary God? No, it's Jesus is a living God. Diyos na buhay. Kaya napakaganda ng bawat tao ay mayroong testimony. Because every testimony is a result of the test. Diba? There's no testimony, there's no test. So mga pagsubok sa buhay natin, nagtubunga yan ng patutunan. At doon natin makikita, sino si Jesus sa buhay natin? Paano nagpapakilala si Jesus sa buhay? Hari ba siya?
kaibigan, tagapagpagaling. Ang sabi raw ng mga theologians, ng isang Kristiyano, kinikilala niya si Jesus ayon sa ang kanyang karanasan sa buhay niya, kung paano pumilos ang Diyos sa buhay niya. Halimbawa na, pinagaling ka ng Diyos from a terminal disease, terminal sickness, and you know that God is your great healer. Diba? So it is a family. What is your experience? Paano si Jesus ay nagpakilala sa iyo? Today, Bartimaeus is an example of, he knows Jesus Christ. He declared that Jesus Christ is the Son of David. You, how you declare Jesus Christ in your life? Second point, Bartimaeus persists despite hindrances. Ang sabi ito, many rebuked him and told him to be quiet. Oy, Bartimaeus, tumigil ka, huwag ka maingay. But he shouted all the more. Mas pinipigil na siya ng mga disipo at mga tao. Lalo siya nagsusuligaw, anak ni David, maawa ka sa akin. So it is a persistence. Pag-umilig, pagtsatsaga, na tumawag sa Panginoon. Others in the crowd rebuked Bartimaeus, demanding him to be silent. But Bartimaeus knows better. Alam niya ang dapat. And so he yells even more loudly, mas malakas until Jesus Christ heard his voice. His word penetrated his ears. So ito, dito natin makita ang pananampalataya ni Bartimaeus. Kinilala si Jesus, kung sino si Jesus sa buhay niya, at pinawag niya si Jesus dahil siya ay may kailangan. In-affirmation or how do you persist to ask in prayer about your desires? Gaano ba kayo nagtsatsagang manalangin para sa inyong mga naisip? Ang tanong, kailan dapat tumigil sa panalangin? When is when to stop prayer? Kailan po dapat tayo tumigil? Siyempre, sabi sa Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Diba? Manalangin daw kayo ng walang patid. So example of Bartimaeus, he persists on praying. Kaya sabi to get this point of mind. So, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 7, it told us to pray without ceasing. What are the examples of prayers na dapat tayo pagigil? Number 1, don't stop praying for others' salvation. Huwag kayong tingin ng panalangin para sa kaligtasan. Namahan nyo sa buhay, don't stop praying for that. Next, don't stop praying for God's guidance and protection. Kaya necessary araw-araw, dumahay ka ng Pastor, gabayan mo kami sa araw-araw. It is again necessary. It is one of you're not stop praying for asking God's guidance. Hindi na kayo pangalan na, alam na Lord na kailangan. Hindi ganoon. Although God knows everything, but we need to ask. We need to pray. Hey, if you're not sure about whether to continue, kasi may mga prayer na dapat itigil. Diba? Lord, gusto kong tumama. Yung 180 pounds ka na, tigil mo na. Lord, gusto kong kumaya. I-underpound ka na. Yung nakakaluwala ka na, itigil mo na. What I can say, there are prayers, there are desires of our heart that we need to stop. Example, what are the prayers that we need to stop? Question muna. Have you prayed earnestly and sincerely? Yung mga pinapanalangin ngayon, pinapanalangin mo ng lubos, ng puso. And you still believe that God can answer your prayer. Still, naniniwala ka pa ba na tutuwin ng Diyos ang panalangin? And are you willing to trust God's timing and His will? Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba? Sa timing ng Diyos at sa kanyang kalooban. Ultimately, the decisions of when to stop praying is a personal one. Nasa inyo po yun. Trust your vision and your relationship with God to guide you. So, kailangan daw, pagkagawa ano ba yun? Binabalik ng Lord na kailan, saan ako dapat manalangin? O kailan ko dapat tapusin ang panalangin? Di ba? I don't know, pero reality check. Sometimes, nagsasawa tayo ng panalangin ng isang bagay. Bye. What's your reason why you stop praying for certain things na nagsawa ka? Dahil. Dahil sa ito, di ba? Nagbabago. Di ba? So, like to pray, wala na. So, parang nalawa ka, di ba? I don't know, but sometimes God gave us the signs to stop certain things. So, kaya nga, dahil nga, lagi natin alam, ang
answered prayer is yes. Pero pala, sumagot ng Panginoon na hindi, kung maghintay tayo. But still, we should pray. We still ask the Lord. And the prayer is our direct communication to God. So, when Bartimaeus asked for healing, it is his desire. Gusto niyang bumalik. And you know, Bartimaeus born, hindi siya pinanganak na bulag eh. Nabulag lang siya. So, mas mahirap yung nabulag lang. Kasi, pinanganak ang nakita mo ang mundo, gano'ng makulay ito, pero nabulag na. Pero kaysa sa born na nabulag siya, at hindi na siya ang kulay ng mundo, di ba? So, Bartimaeus know ano ang pakiramdam ng may paningin. That's why he desired to be healed from his blindness. Number 3, Bartimaeus expect a transformation. Verse 15, sabi niya, throwing his cloak aside, he jumped to his feet in name and came to Jesus. Diba? Nasabi ng Bartimaeus, lumapit ka. Na-excited si Bartimaeus. Iniwanan niya ang kanyang mga balabal at nagmamadali, tumakbo, patungo kay Jesus. Bartimaeus tosses aside his cloak, obviously expect to regain sight, parang gusto niya makakita. For a blind beggar would ordinarily do well to keep his possession close at hand. The only property, yung possession ni Bartimaeus ang kanyang balabal. Kasama ang kanyang munting bag na naman ng mga pinatinusan. Iniwanan niya yun at tinakbo si Jesus. So, he obviously expect a change in his status. Namamalimos lang siya. He wanted to change from his status. May transformation magagalap kung lalapit siya kay Jesus. His health problem or his blindness and his economic problem from begging kanyang pamamalimos. So, this Christ Bartimaeus expecting a transformation. Paglapit na kay Jesus, sabi niya, Panginoon, magaling mo ako. Sabi niya, lumapit ka. He's so excited to come to the Lord because he expect a transformation. In our application for our life, do you expect spiritual transformation if you desire that in granted? Kapag may mga kahilingan kayo sa mga kahilingan ko, kasama pa doon yung panalangin at desire na pag nabigay ang kahilingan, ay lalo kong naging malalim sa Kanya. Ang hiniling mo ba sa Diyos ay hindi may dahilan ng paglayo mo sa Kanya. Ang kahilingan mo ba sa Diyos ay lalo makapagpapalago sa iyong bilang Kristiyan. Think about this. We have prayers, we have desires, we have prayer requests to the Lord. Pero ang tanong, bang request mo kapag binigay ng Panginoon, makakabuti ba sa iyo bilang Kristiyan? Sometimes we ask for a job. Yes, every good thing comes from the Lord, a good job. Pero sometimes kung ang trabaho ka may pinagdaan, upang malayo ka sa Diyos, kung ang trabaho ka may pinagdaan, upang mawala ka, paano para tayo ng kompromiso. So it's a question about your faith. Paano mo ilalaban ang Panginoon sa buhay mo? Answered prayers are given by the Lord because it has a great purpose for you to be matured. So yung nasagot sa Panginoon, yung mga tungkulin ng ating dahil binigay ng Lord dahil hindi siya magiging dahilan na magkalayo. That's what like Bartimaeus, he expect a spiritual transformation. Tanong, sa mga prayer request nyo, pag yan ba ibigay ng Panginoon, assured, there's assurance ba na hindi kayo mahalayo sa Diyos? Gusto mong yumaman, pag yumaman ka ba, magkapatulong ka sa Panginoon. So mga pag-asawa, kapag nakapag-asawa ka ba, at tuloy-tuloy ka pa rin makapagulong sa Panginoon. So there must be a desire na matransform. Lord, kapag ibigay mo ito, so there are prayers that we need to have na ang desire na yung magkaroon tayo ng transformation. Number 4, Bartimaeus asked for the right thing. What do you want? This is a question. What do you want me to do for you? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, Guru, nais kong makakita. When Jesus asked Bartimaeus, what do you want me to do for you? Bartimaeus replied a simple request, voice to the confidence that Jesus can deliver. Simple kahilingan, pero grabe, kagalingan mula sa kahilingan. Sabi ang Panginoon,
muli mo akong bigyan ng paningin, that I would see again. The desires of Bartimaeus is the right thing. Application for you. Are your desires are right things to God? Yung ba mga naisip nyo, mga hinihiling sa Diyos, yung ba ay tama sa Panginoon? How do you know that you ask the right thing to God? Paano mo malalaman na ang hinihingi mo ay tamang bagay sa Diyos? Nasabi sa ulat ng Merkules 1, totoo pahayag nito, na sino bang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. So this example is serving the Lord sa paglilingkod sa church. It is the right thing to God to ask, Lord, anong ministry ko? Lord, anong paano matuto? It is the right thing to God to ask for the Lord, what's your ministry? How can you serve the Lord? How can you serve the church? It's the right thing to God. And going to the secular now, yung mga secular things natin, it's also, kasama din dun eh, kapag umihiling ka ng bagay, hindi lang itong pag-ibig sa church eh. No? Proven na, it's tested 100%. Anything that you want to serve the Lord in terms of ministry, it's the right thing. Ngayon, pakita sa ating mga secular na buhay, sa pagbabaw ng negosyo, sa mga ginagawa sa buhay, sa mga araw-araw na wala sa iglesia, tanong, ang hinihingi ba sa Diyos ay tamang bagay para sa Diyos? Is it the right thing to God? How can you know that your prayer is the right thing? Paano yung malaman? Yung panalangin ay tama. Number one, it should be aligned with God's Word. Dapat nakalinya siya. Dapat tama siya sa salita ng Diyos. Katulad ng sabi ng paglilingkod, sabi sa 1 Timothy na ang paglilingkod ay, sabi ng ay naghahanap ng mabuting gawain. The same way with our request to the Lord, is it aligned with God? Hindi mangyayari, magpupulang ang salita ng Diyos. There are always verses that will guide you to ask for the right thing to the Lord. Laging may versikulo ang Biblia na maggagabay sa inyo kung ano ang tamang dalangin, ang tamang hingin sa Diyos. There's a Bible. There's a verses that will guide you. Seek to pray that what you pray is aligned with God's Word. Ensure that your prayers are consistently from the teachings of the Bible. Dapat may prinsipyo ng salita ng Diyos ang inyong mga hinihingi. Sabi ng pastor, paano yung pagpapagaling, yung kagalingan? Hello, God. God's desire is for us, for everyone who seeks to be healed. Kasi nung kanya na ministeryo, ang dami yung pinagaling. Bukod sa pinagaling, binuhay mga siya mga patay. Tulad ng mga kapatid yung binigyan ng katingin sa pagkabulan. God desires what we want to be healed. Diba? Yung mga kagaling na talaga pinibigyan Diyos. So, the question is my request to be healed is a right thing to God? Yes. Tama naman talaga yun. Pero sabi nga, mahirap dimigin. Hanggang kailan tayo babawiin ng Diyos? Kasi dahil sinadak pa rin tayo lundungan sa kasalanan, ang ating laman, bagaman tayo Kristiyano, ay under pa rin ng sumpa ng kasalanan, tayo mamamatay. Iba't ibang ng kaparaanan, di ba? We will die in a different ways. Di ba? So we will die in sa karamdaman, mamatay ka na, sa aksidente, mamatay ka, di ba? They're different, di ba? So I remember my message sa guro ng Lord at Kenneth Tubaco. I mentioned about this word of the Lord. Sabi niya, ano ba ang pinakamasaklap na kamatayan? Ang pinakamasaklap na kamatayan ay yung hindi ka mamatay na nag-isa. Ang pinakamasaklap na kamatayan, hindi yung mamatay ka mahirap. Ang pinakamasaklap na kamatayan ay yung mamatay kang walang relasyon sa Diyos. Kapag may nakabalitaan tayo, unbeliever naman tayo, for sure, is destined to hell. Pinakamasaklat. No matter what, namatay ka sa karamdaman, namatay ka sa sakuna, sa aksidente, may pumatay sa'yo, binasakal lang sa pamilya. Regardless of what's the reason we die, the important is the soul is saved. Yung kaluluwa ay ligtas. Dahil kahit mamatay kang nag-iisa, na wala nang kumakalinga sa iyong pagtanda, sa iyong pagpikit ng mata,
ay walang talagang inabando na ka ng sino man. Still, kung meron ka na luwag ng ligtas, mapalad ang tao mamatay kay Kristo. Tandaan nyo, lahat ay nawala. Una-una lang, may lang natin mapaunahan. Pero lahat tayo mamatay. So everything we ask, even in our sicknesses, to be healed, is the right thing to God. But if the Lord said, it's not my will for you to recover, and this is the way how paano mo babawin ang ganun. Tama na yan. Accidente sa mga. Diba? So, we still need to ask the Lord. Our prayer should be aligned with God. Next, how do you know that your prayer is the right thing to God? Examine your motive. Ano ba ang motibo mo? Ba't mo pinag-pray yan? Ano ba ang motibo mo? Bakit? So, let's ask the Lord. So, this is pray for right thing to God. Next, you are patient to wait for God's timing. Alam mo, ikaw ay tananalahan ng tama na hindi ka nag-imig sa iyong pinapala. You're still waiting that the Lord will answer your prayer in God's time. In His time. In His time. In our conclusion, so, Bartimaeus with his needs and prophetic insight. Sa Bartimaeus, sa kanyang pangailangan at sa kanyang pananawan. Bartimaeus and Jesus Christ with His compassion and grace. Si Jesus sa kanyang awa at habag. At ang mga crowd, ang mga tao na kung saan may determinasyon na si Bartimaeus ay mapagaling sa kanyang kahirapan. And if others and the other people, the opportunity to guide Bartimaeus to Jesus, the hope of Lord, take courage, get up, is calling you. Diba sabi, palakasan ang loob mo, kaya tawag ka ng Panginoon. These people, the people have been mentioned, how Bartimaeus answered this prayer. Do you know? Our prayer requests being granted by God by using people, by using instruments and channels, even His presidents, incidents, or people. Yung mga katumulan sa ating panalangin, pinapadaan niya ng Diyos sa mga tao upang gamitin kaya siyang instrumento daluyan ng kanyang katumulan. Ang katumulan niya sa ating mga panalangin, dinadaan niya sa mga pangyayari sa ating buhay. So God answers, still God answers our prayer. What will be your answer if Jesus asks you? Tanong ko sa inyo ngayon, what Jesus want? What do you want Jesus to do for you? Kanya ako si Jesus, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Does everyone have a prayer request? Still unanswered? Mga panalangin na kayo hindi ka natutunan. O kaya mga panalangin hindi nyo alam kung natutunan na o hindi pa. You're not sure. Still, God is asking me today. Jesus Christ asked me today. What do you want me to do for you? Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Taas ang kamay sa mga kapatid may kahilingan tungkol sa kaligtasan ng kanyang mahal sa luwag. Taas ang kamay. God sees your hands. Taas ang kamay sa mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan. Nararamdaman. God sees your hand. Nakita ng Diyos ng mga kamay. Taas ang kamay sa mga kapatid na nangangailangan ng pagbabago. Nais ka nila siya. Suko sa Panginoon. Gusto niya magbago. Taas ang kamay. Rebellion. God sees you. Nakita kayo ng Diyos. Today, God is asking a person, son and daughter, what do you want me to do for you? Do you still believe? Do you believe na yung kahilingan mo ay papakinggan ng Diyos? The question is, papakinggan niya yan, pero ang tanong, tututunin niya kaya? At ikaw makakasagot niya dahil sa ating napag-usapan kanina, how do you know that you are asking the right thing? Check your motive. Is it aligned with the Bible? Is it aligned with the principles of God? Yung mga hinihiling mo? Those two questions will tell you na tama ba ang hinihiling mo sa Bible. Kaya kung natin ito ngayon, tayo magpasalamat sa Diyos. Praise the Lord. I ask the worship team for us to have the response song. I follow you. Thank you. Let's meditate in the presence of God. Sa salita ng Diyos. Challenge question. Jesus Christ asked you today. Questions about desire. Tanong na Diyos sa iyo, what
do you want me to do for you today, anak? Anong gusto mo gawin ko para sa iyo? Ay subang ang katubunan ay nais mo malaman sa oras nito sa mga dami na let the Lord tell you today, I'm a great God. Ako ang nakikinig ng Diyos, nakikinig ng mahinalin, nakikinig ng magtawag ng mga mata. Alam niya ang ating karamdaman, alam niya ang ating naranasan. Sa ating pag-isa, sa ating pag-ihilap, ang Diyos ay lagi natin. Tandaan mo kapatid, hindi ka nag-iisa. Tandaan mo, hindi tayo nag-iisa sa pagkaharap sa buhay na ito. If you feel we are rejected, if you feel we are afraid, if you feel we are lost, still Jesus Christ is beside us. That's the vision of God. Hallelujah. Let's sing the verses of God. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. Yes, Lord. Yes, Lord. Lord, we want to follow you. We want to acknowledge how great you are. That you are a great, great God. You are an invisible God, but a powerful God. Lord, we declare today that you are an answering God. And our heart's desire is for you to be glorified in our lives. Kaya mo, Diyos, ang aming mga desire, mahilalig namin, O Diyos, sana ay sapat nakatugma sa iyong mga salita, O Diyos. May mga dalangin kami, O Diyos, hindi pa namin natatanggap. Panginoon, bigyan mo kami ng kaluluman upang hindi, O Diyos, ito'y nakakapa, kundi ayos sa iyong kalooban, ayos sa iyong mga salita. O Diyos, nagsigin na yung mga salita, mga motibo sa aming mga kinakaling mga desires sa mga aming hinihiling, O Diyos. Lord, we pray, Lord, sa lahat ng ito.
be asking us, what you want to do for us? Ano ang gusto mo gawin sa akin? Lord, ang hiling namin, Lord, sana bawat buhay, bawat gawa namin, Panginoon, lagi nakakalulan at isa. Pag mo kami kailangan, Panginoon, kasal at Panginoon, manalis sa mga kapatid na nangihilang, sa mga kapatid na tama po sila, Panginoon. O Diyos, huwag mo sila, kailangan mo mga lumayo sa iyo. Huwag mo sila kailangan matukso, nilalain, ng kasinang